So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 110,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre pagdating kay Rusi, sabot-sabot lang yan. At available din po yan sa installment, lalagay ko sa screen nyo para at least dun sa mga gustong kumuha ng hulugan, meron kayong reference sa kanilang terms, okay? And then meron din niyang rebate, okay? So sa tingin nyo, sulit nga ba sa kanya ang presyo niya ngayong 2025? So comment nyo naman yan. At para naman sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, alam ko meron ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 100,000 kapag kinuha nyo ng cash. At yung update para dito, bumaba yung kanyang down payment. Ngayon ay 8,000 na lang, na dati ay 10,000 yung down payment. So malaking bagay yon para at least, di ba, sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, medyo natataasan sa 10,000. Bumaba po sila ng 2,000 at ngayon nga po ay 8,000 na lang. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ilalagay ko din dyan sa screen nyo yung kanilang terms at yung rebate na 300 pesos. So comment nyo naman sa baba kung sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025. And para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo? Bad experience, good experience? I-comment mo yan. Ayos yan, di ba? Money is hard, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. Live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. So ayun na nga, ngayong 2025, ayan, dahil nga bumagsak na ang presyo nito, bumagsak yan, no? Kala mo naman talaga laki ng binagsak, pero malaking bagay yon, lalo na kung napanood nyo yung presyo niya, diba? Malaking bagay yung 2,000 na binawas para dun sa down payment natin. Pero kung naghahanap ka ng adventure na scooter, eto, pwede ang isang to, lalo na ngayon marami na rin talagang gumagamit na ito. At isa to sa mga bagong motorcycle ni Rusi. So ang mga update dito na bago na yung decals niya, okay, iba na yung design dito compare sa version 1 or batch 1 na tinatawag nila. Ito batch 2 na to, and malay naman natin meron pa silang mga i-upgrade dito. Okay, so kung titingnan mo talaga yung itsura nito ni Rusi Adventure X150i, haba, no? Eh talagang makikita natin na unique yung style niya, lalo na yung front face niya. Yung headlight is talagang unique yung style niya. Si Rusi ngayon medyo out of focus na sila sa panggagaya, pero nandun pa rin naman talaga yung mas pwede abandon mo naman ako. Nagbibideo kasi ako, sensya na. Okay, lipat tayo kasi nakaharang doon. Pero yun na nga, side stand na natin. Medyo mabigat yung isang to. Tingnan nyo naman. Ganyan, ang tsura niya. Mabigat siya, oo. Nandun yung bigat talaga ng motor. Kasi alam ko, nasa 145 kg to. So, ayan. Okay naman siya i-side stand. Mukhang matibay naman yung side stand natin dito. 5 to ang ating height. Tingkayad, syempre. Ano pa ba hinihintay natin dito? Tingkayad tayo rito. Sobrang tingkayad, ayan. So, ang teknik ko dyan, uusad lang ako sa upuan. Ayan, maabot na natin yan. Pero kapag turning radius niya, malawak din siya. Ayan, malawak din. Yung kanyang shock, sobrang lambot. Siyempre, adventure scooter to, kaya malambot talaga. Sa likod, di natin makita. Pero, ayan. Di ba, malambot to. Oh. Okay naman din. So, ganyan ang itsura natin. Okay, malapad talaga yung ating handlebar. Yung itsura natin dito, naka-naked handlebar siya, adjustable windshield. Ganyan ang itsura niya pag mababa. And pag mataas, ganyan, madali naman siya. Okay, ganyan lang. Okay.
So, sa ating OBR, maluwag din yung ating position natin dito. Ayan. So, yan. Yan yung datingan niya. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga bang bumili ng Adventure X150i ngayong 2025 para sa mga naghahanap ng adventure scooter dyan? Isa to sa pwede kong i-recommend sa inyo. Okay, so marami na rin gumagamit na ito. Marami na rin talagang stock na na-pull out na ito. So, kayo na rin ang bahala. Nasa sa inyo naman yan kung ito pa rin ang motorcycle. Sa dami ng nilalabas ngayon na adventure scooter, diba? Pataasan na ng CC. Pero si Rusi, ayun, nananatili pa rin yung kanyang 150cc na adventure scooter na naka-liquid cooled, naka 4 valves. Yan, diba? Stig. So, yan, center stand natin. No? Medyo nabibigatan talaga ako sa motor na to. Pero pag center stand naman siya, napakagaan. Ayos. As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So, yun na nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Force 150i ng Rusi. So, masasabi natin na ang pogi niya sa personal at talagang namangha ako, na-amaze ako sa itsura, sa design niya, sa mga parts niya, nabubulol pa ako, sa mga parts niya, tulad dito, para siyang carbon fiber finish mula dito, hanggang dito sa taas, hanggang dito sa kanyang handlebar, hanggang dito sa side, and then sa mukha niya, meron siyang parang carbon fiber finish. And then, yung side stand, kita nyo to, napaka-quality. Makikita nyo sa walk around natin. And, dito sa side na to, nasabi ko dito, kamukha siya ng ADV X150i nila. So, parang siguro yung engine nito, katulad lang din nun. And then, syempre, katulad ng mga sinasabi ko last time, is kamukha din siya ng RFI 175 na mas pinababa ng konti, pero yung upuan niya mas maganda to, mas maganda compared doon. So ayan, makikita niyo sa walk around natin, pero yun na nga, upuan na natin to, side stand muna natin. So unang tingin ko sa kanya, parang RFI 175, pero mas parang maliit siya ng konti, di ba? Pero yun na nga, masasabi natin, medyo magaan. Hindi ko lang alam kung magaan ba sa akin or magaan ba sa inyo or mabigat ba sa akin o mabigat sa inyo. Kasi kapag tinatayo ko si RFI, halos parang mas mabigat to ng konti. Yan. Pero yung side stand niya, mukhang matibay talaga yung nilagay nila na bagong side stand dito. Quality. So sa upuan, meron tayo ditong makapal na upuan. So 5'2" yung ating height, upuan na natin. Yun o, unang upo. Yun, ganda ng upuan. Ang kapal ng foam. Sarap i-long ride na ito. So, tingkayad, sobrang bukaka. Yun lang yung napansin natin dito compare kay RFI na hindi naman siya, bukaka naman siya, pero ito parang sobrang bukakan. Pero mababa lang yung clearance na ito. Yung ano niya, ground clearance, mas mababa siya. Sa shock niya sa harap, maganda rin oh. Sobrang lambot. Dito naman, maganda yung pagkakagawa sa T-post nito. Yung bearing niya, wala masyadong lumalagitik. Ayan. Ito niya yan. Oh. Sa likod, uy, maganda rin. Oh. Maganda rin. Turning radius, sobrang lawak din. Halos tumatama na siya rito. Tapos magaan yung motor kapag naitatayo na. Oh. Itsura natin kapag nagre-rides, ganyan. Yung legroom natin, sobrang lawak pa. Ayan, sobrang lawak pa. Extension ng paa. Pwede tayong ganyan itsura natin or usad tayo tapos ganyan. Tapos nakasandal tayo sa OBR. Ganun ang ginagawa ko. So, ayan, yung napansin natin dito, talagang na-amaze ako sa mga sa mga parts na ginamit dito, 'di ba? Pero sana dito
ginagawa nila, no, gawin nila adjustable windshield para at least, 'di ba? Hindi man siya pang ADB pero mas maganda kung adjustable din siya, or itong parts ng salamin lang, yun lang yung na-adjust. Itong side na to, hindi siya na-adjust. Ito lang. Yun lang naman yung mga innovation na makikita natin na pwede nating i-suggest kay Rusi. 'Di ba? Tapos yung mga lever dito, adjustable na rin, 'di ba? Yung mga kagandaan na ginawa ni Rusi dito sa Force 150i. So sa mga naghahanap diyan ng murang 150cc, ito, recommended din to. Pero syempre, hindi natin pwedeng ipagpalit si RFI dahil alam niyo naman, doon na tayo na in love. Pero nung nakita ko to, sabi ko ang ganda, sobrang ganda nito. Yun lang naman, no? So meron din pala tong dalawang USB charging port. Kita niyo naman yan makikita niyo yan sa walk around natin. Pero yun, anong masasabi niyo sa bagong Rusi Force 150i? Comment niyo naman yan sa baba. Ano nga ba yung mga pwede niyo i-suggest pa kay Rusi? Okay, para malay niyo naman, matupad niya. So, center stand pa rin natin. Kung magaan ba siyang i-center stand, hindi ba tayo mahihirapan dito dahil mabigat to. Magaan lang siya. Ayos.